Guys, napanood nyo na ba to? Ano? Eto. Yung talagang pinanindigan ni Harry Roque ang pagiging spokesman niya kay Duterte. Dinala niya hanggang sa personal, no? Talagang kapit ko, kumbaga, umaasa siyang ano eh. Kumbaga, si Duterte ang bumuhay sa kanya, no? Kasi wala naman din tong kliyente na hindi naman to nagpa-practice na sa law. Diba? Although magaling, pero hindi, may kliyente pa ba to? Sa tingin niyo may kumukuha pa ba dito? Sa YouTube na lang yata kumukuha ng pera tong si Harry Roque eh, maliban dun sa nakuha niya sa ano, pero yung baka iniwan niya na sa pamilya niya. Di ba? Panoorin niyo to. Talagang ano eh, kumbaga kahit sigurong mamatay siya, basta nandun siya sa tabi ni Digong eh. Ba't di na lang niya kasamahan, di ba? Inang hype na Roque na to. Tingnan niyo. Yan na. Ay, okay. June 18 po at syempre po, dumalaw na naman si Kong Pulong kay Tatay Digong. Kong, Kumbaga tatay niya talaga. No, wala bang tatay itong si Roque? Ha? Wala ba tong ama? Hiningin mong hayop ka. sa si Tatay Digong. Okay naman. Masaya. Masaya siya ngayon, ha? Masaya siya ngayon. Talagang dakilang julalay. Alam mo, mas tinayapan na itong si Roque ang buhay niya kaysa kay Bongo, no? Tingnan nyo, sitting pretty lang si Bongo, naging number 1 senator pa. Credit grabber pa. Pumuposisyon na sa pagka-presidente o vice-presidente. Kinigin ng mga hayop ng mga kriminal na to eh. Biro. Okay, palabiro, ha? Sabi Oo. ng jokes na inano sa mga apo niya. Okay. Yun, masaya naman siya. Kumain. Siguro pag nakapasok siya sa Zelda, si Harry Roque, siguro sup-supin niya siguro si Digong. Kung kiningin na nga, dito lang ako na-curious kay Harry. No? Pinaya niya ang sarili niyang buhay. Nasirang buong pagkatao ni Harry Roque. Di ba? Pansin nyo? Yung iba, proud na proud pa, loyalty daw. Hindi loyalty yung pagkakaululan yun. Kumbaga, naggagamitan lang sila eh. Ginagamit na itong si Harry Roque, si Duterte para maiwasan yung mga kriminal na ginawa. Di ba? Inang hayop na to. Kaya panoorin pa natin. Okay. Tinanong yun yung So update eh, blow by blow yung update eh, kahit sinong pumapasok dun eh. Siguro, alam nyo, yung mga taga-dahig dyan sa ano, yung mga OFW dyan, wala na siguro yung mga yan pag wala na si Roque pag napunta na ng Germany. Yan ang inangayap. Hey! Kumain naman daw siya. Yun na. Yun naman siya. Masaya. Paano siya nakipagbiruan sa mga apo niya? Hinahanap ba niya yung mga apo niya? Itong sa lalaki. Wala bang ama tong si Harry Roque? Marami siya matuturo, ha? Although I'm sure yung tatay, marami na rin matuturo din. Oo. Tapos yung sa anak yung babae. Pag sa pag-aaral, bibiruan. Tapos yung pag boyfriend, yung mga Ganun. ganyan, oo. Talaga si Tatay Digong, alam niya ang mga importante, ha? Mga boyfriend, girlfriend, ha? Balita sa Pilipinas, alam ba ho niyang pumuputok na yung gera sa gitnang silangan? Hindi masyado kontrolado. Yun nga sabi niya, kontrolado yung napapanood nila sa loob. Pero yung sabi niya, yung bago siya pumasok, narinig na sa mga ganyan. So, yun lang, binalik ng story. At kinento ko naman ano man nangyayari sa US, sa Pilipinas. Ang pinaka-latest po dun sa repatriation ng Pilipino, nagkakamot na naman ng buhok po si PBBM. Para nung bagyo. Wala akong kasagot yan. Oo. Ano, magkakamot? Putang ina mo. Si Roque, no? Kiningin mo hayop ka, no? Yung
kagaguhan nyo nga sa Qatar na pinaghuhuli. Dapat magsalita yung mga animal na sa hinuli sa Qatar, yung pinakawalan ng ano, yung tinulungan ng DFA na utos ni BBBM na tulungan. Di ba? Nagkakamot daw ng ulo si BBBM sa pag-repatriate sa mga taga-Israel. Ulul! Hindi ganun ng presidente, tanga. Bugukang puta. Paninira lang talaga eh, no? Pinangina mo nga ko, dapat talaga ma-deny na yung asylum mo eh, para damputin ka na ng Interpol eh. Hindi ka pa nagigigil yung Interpol eh. Talagang, Philippines, you text me or blah blah blah, etc. etc. One more warning and I will put in a jail Harry Roque. Di ba? Ganun sila eh. Kasi may huli silang ano eh. May huli silang malaki eh. Yung malaking isda nila. Ito si Digong. Kasi kauna-unahang pong head of state dito sa Asia na hinuli ng Interpol. Na dinala sa ICC. Yun lang. Huwag yung kaulo na ng mga alam nito si Harry Roque, no? May tanga pang niniwala. So, gano'ng katagal po yung naging bisita nyo ngayon? Ganun pa rin na 3 o'clock lang ng start. 1 hour 30 minutes pa rin. Lang ang visitation. Namasahin nyo po? Yes, always yan. Every time nandun tayo, minamasahe. 30, 30, 30. 30 sa both legs, 30 sa... So talagang masahe tapos kwentuhan. So wala naman pong hinihingi ngayon sa bisita nyo? Ngayon, no streamer. Magdadala na naman ako, maghahanap ako. Oo, kasi streamer. Makati na raw. Ang yaman ng mga Duterte, no? Pansin nyo, no? Nagpapanggap sila mahirap. Pero yun mo, 150 million a month. Netong si Kaufman pa lang yan, ha? Iba pa yung mga abogado, tapos linggo-linggo nasa dahig. Diba? Alam naman natin, Europe yan. Ilang oras biyahe dyan. 1 araw yata. Tapos, meron pang 16 na abogado si Sarah. No? 1 million per ano tawag dito? Per appearance. Acceptance fee pa lang. Billion na. Tangina. Tapos itong pamilya Duterte, linggo-linggo nasa dahig. What the heck? Diba? Yus ba kasi nanggagaling mong pera ng mga to? Parang naniniwala na talaga ako kay Trillanes. Yun lang, hanggang sa muli. Magandang araw.